Sa mga araw na lumipas, ay napadalas ang dalaw sa'kin ni Tyler. Hindi ko alam kung bakit, pero I guess may problema ito kay Triana, may improvement na ang pagme-message ko kay Triana. Pero sa aking kaloob-looban, ay guilty din ako sa mga ginagawa ko. Isa rin iyon sa pinagsisihan ko, nagawa ko ito dahil kay Triana sa selos, pakiramdam ko inaagaw niya lahat sa'kin. Lumipas lang ang ilang buwan, ay isang buwan na lang ang aanteya ni Viana, ay ipapanganak na ang anak nito kay Austin. Agad ako na binati ni Tyler nang dumating ito, mukhang pagod ito sa biyahe. Wala akong intensyon na akitin ito, ang tanging gusto ko lang ay maitago ako nito. Hi, bati ko kay Tyler. Hi, kamusta si baby? Tanong naman nito sakin. Mahahalata sa boses ng lalaki, na hindi niya ako gusto na makasama. Kung hindi lang dahil sa baby, ay hindi ito tatagal sakin. You know, nakakapagtaka, ba't ang bilis mong pumayag sa gusto ko na itago ka? May pinagtataguan ka ba? At bakit napakabilis ng desisyon mo? Tanong na tila pinagsususpetsahan ako nito. Dahil sa sunod-sunod na tanong ni Tyler, tila kinabahan ako sa mga tanong nito. Marami akong reason kung bakit mabilis ako pumayag sa nais ng lalaki, kahit na ayoko niya ako na itago, ay pumayag ako upang magtago kay Austin. Pero kailangan niya din yun. Upang hindi na maghinala ang asawa nito, lalo na at tinatago ako nito. Bakit mo naman natanong yan? Duda ka pa ba sakin hanggang ngayon? 7 months na akong buntis, ngayon ka pa nagdududa. Pilit na nililito ko si Tyler, at baka mabuking ako nito sa mga balak ko. Wala, dahil baka may pinagtataguan ka na, importanteng tao. Walang ganang sagot nito sa akin. By the way, kailan ka mangganganak? Para mapaghandaan ko. Tanong nito sakin. Nakakapagtaka at parang hindi ata ito busy ngayon. Samay pa ang due date ko, and make sure na nandun ka Tyler, dahil first baby mo ta. Saad ko dito. Ilang oras pa bago umalis dito si Tyler, sa katunayan ay nakatulog pa ito dito. Pero ramdam ko na iniiwasan ako nito, na tila may sakit ako. I understand naman kung bakit ganito sakin si Tyler. I like him noon, pero ngayon wala na iyon, marahil iniisip pa rin ito na naghahabol lamang ako dito. Kasalanan ko naman, bakit ganito ang mga tingin sakin ng mga tao ko sa paligid. 1 AM in the morning na nakauwi sa bahay nila ito, tila wala sa sarili, siguro may problema nga sila, dapat maging masaya ako, pero lalo lang ako naging malungkot sa nagawa ko. I'm so sorry Tyler and Triana, kung naiipit kayo sa sitwasyon ko. Umaga naglalakad ako sa labas ng aming bahay, ang mga paligid ay maaliwalas sa paningin, nakakapagbigay ng magandang mood iyon. Napakaganda ng garden, ito pala ang inaayos noong nakaraan ni Arturo. Napakaayos at ang gaganda ng mga tanim. Wala akong hilig sa mga pananim. Nang makita ko ang mga ito, ay naging interesado ako. Kahit malaki na ang tiyan ko, ay gustong-gusto ko parent na may ginagawa. Ang sabi naman ng iba ay okay lang daw iyon, lalo na at malapit na ang due date ko. Pipitas sana ako ng isang bulaklak, nang may marinig ako na boses mula sa likod ko. Napakaganda nila kasing ganda niyo po. Hindi ko lang maintindihan, bakit ganun ang trate sa iyo ni Sir, huwag niyo po mamasamain, asawa po ba talaga kayo ni Sir? Tanong nito sakin. Kahit pala si Arturo, ay nakahalata na sa pagtrate sakin ni Tyler. Ayoko ng pakiramdam na parang kawawa ako. Ang totoo oo, may unang asawa ang sir mo, kaya dito ako itinago. Pag-amin ko dito, kita ko sa mga mata ni Arturo ang pagkagulat sa aking inamin. Pero may sapat ako na dahilan, kung bakit ito nangyari sakin. Sa ngayon hindi ko pa kaya na aminin iyon. Maliit na ngiti ang ginawad ko dito. Sa ganda niyo pong iyan ay hindi ka mahal, ang show nga naman ni Sir. Mahinang saad ni Arturo sakin. Akala siguro nito ay hindi ko iyon rinig. Gusto ko sabihin na hindi ko naman mahal si Tyler, dahil ang taong akala ko na mahal ako ay sinaktan ako, at umabot sa punto na makakasira ako ng relasyon. Masyado ako nagpa-kampante kay Austin, na hanggang dulo ay kami. Nakalimutan ko na label nga di niya maibigay sakin, ang pagmamahal pa kaya niya. Dahil sa nangyari ay parang ayoko na humarap kina dad and mom.
Naalala ko paano ako sigawan ni Mom, na once may mangyari sakin, ay huwag ako hihingi ng tulong. Napakadilim ng paligid para sakin, walang sino man ang makaintindi sakin ngayon, kung malalaman nila ang nagawa ko ngayon, ay baka husgahan nila ako. Ikaw napaka-aga napaka-bolero mo. Natatawang saad ko kay Arturo. Eto po ma'am maganda ta, sabay lagay sa aking tenga ang pula na rosas. Hindi ko alam bakit tila natuwa ako sa ginawa ng lalaki. Siguro dahil hindi ko pa iyon naranasan. O di ba bagay po sa iyo ma'am? Sige po balik na ako sa trabaho. Column nito bago umalis sa aking harapan. Nakangiti ako nang umalis si Arturo. Tila pakiramdam ko ay parang bata ako, at napakaganda ko kahit nabuntis ako, at parang lalabaw na sa laki ng tiyan ko. Pabalik ako sa loob ng bahay, nang salubungin ako ni Manang. Oh, napakaganda naman ng bulaklak sa iyong tenga, mula nang dumating ka dito, ngayon lang kita nakitang ngumti ng ganyan. Saad ni Manang sakin. Agad na nawala ang ngiti ko, dahil pakiramdam ko ay mali ang ginagawa ko, na parang inisip ko ay nagtataksil ako. Ganito ba ang pakiramdam ng tretuhin ng tama? Parang bago sa aking pakiramdam. Magmula ng makarinig kasi ako ng salitang malandi kay Austin, ay pakiramdam ko ay napakaliit ko at ang liit ko. Ito po kinuha ko po ito sa garden natin. Nakangiti ko na sagot dito. Ngumiti sakin ang matanda, at iniabot ang mga vitamins na kailangan ko. Naging malaking tulong sa akin si Manang, lagi ako nito pinaalalahanan sa mga kailangan ko. Kaya kahit hindi ko ito kadugo, ay mahal ko ito na parang lola ko. Marami itong bilin kapag nanganak na ako, ano ang mga dapat at hindi dapat gawin. Nakakatuwa at may mga bago akong kaalaman. Nang dumating ang araw na mangganganak na ako, ay andito nga si Tyler kahit sa aking labor ay nasa tabi ko ito. Naging maalaga ito sakin, dahil sa concern ito sa bata. Gabi nang maramdaman ko na mangganganak na ako. Sobrang sakit, parang pinupunit sa sakit ang pakiramdam ko. Tyler mangganganak na ata ako. Dahil doon ay agad na binuhat ni Tyler si Viana, at dinala sa hospital. Tila kinabahan sa labas si Tyler, dahil baka mapano ang baby paglabas. Ilang oras ay tinawag naman ng doktor si Tyler. Sino po ang asawa ng patient? Tanong ng doktora. Ako po Doc. Kinakabahan na ani ni Tyler. Don't worry daddy. Safe na deliver si baby mo, dahil doon nawala ang kaba ng lalaki. Thank you Doc, nakangiting ani ni Tyler. Agad na pumunta si Tyler, kung nasaan naka-room si Viana. Nakita ni Tyler ang baby, puno ng luha ang mata ni Tyler dahil sa tuwa. Anong gusto mong name ng baby natin? Tanong ni Viana kay Tyler. Adan Ezekiel Calistar, yan ang pangalan ni baby. Tula lang ani ni Tyler sa baby, na tila manghang-mangha ito sa baby. Tumango na lang si Viana, bilang pagsang-ayon sa gusto ni Tyler. Nang makita ko ang baby ko, ay napakasaya ko, naiyak pa ako nang makita ito, dahil sa kamukha nito ang daddy niya. Walang duda na anak nga ni Austin ito. Hindi ko alam paano ko pa-mate at tago ang anak ko, once na makita ito ni Austin. Gagawa ito ng paraan makuha sakin panigurado. Ibinigay sakin ang bata, upang maramdaman daw nito na I'm his mother. Napakasarap sa pakiramdam, na nailuwal ko ng maayos si baby Ezekiel, akala ko magkakaroon ng problema. Dahil sa history ko, nadinyugo ako dito. Mabuti na lang at normal si baby. Aking nakikita na labis ang tuwa ni Tyler sa aking anak, gusto ko sabihin na hindi mo anak si baby Ezekiel. Pero ayoko sirain ang moment nila. Masaya itong nagpakuha pa ng litrato with baby. Nang biglang nagring ang phone nito, ibinaba niya ito ng dahan-dahan at sinagot ang tawag. Pagkatapos ng tawag, ay tila natataranta ito at nagpaalam na aalis muna ito. Naiwan ako na mag-isa, mabuti na lang at nandito sina Manang at Arturo. Nalaman ko na kaya nagmamadali na umalis si Tyler, ay isinugod pala si Triana sa hospital. Feeling ko kasalanan ko kung bakit nangyari yun. Baka na-stress si Triana kay Tyler, dahil itong mga nagdaang araw ay napadalas dito si Tyler. Although wala naman kaming ginagawa, ay syempre masakit iyon para kay Triana, na wala sa tabi niya si Tyler. Tuwang-tuwa naman ako sa aking anak, halos labi at kulay lang ang nakuha nito sa akin. At ang iba ay kay Austin na.
I know na baka magsuspetsa na si Tyler, na bakit ni isa walang nakuha sa kanya. Lisip na naman ako ng dahilan, paano ko ito lulusutan. Ilang oras makalipas ay bumalik si Tyler, aking ikinagulat na puro pasa ang nasa mukha nito, at may mga ilang dugo sa kwelyo ng damit. Tinanong ko ito agad, na paano ito, bakit ganito ang itsura? Anong nangyari sa'yo puro kapasa? Nagtatakang tanong ko kay Tyler. Wala ito, nasapak lang ako ng kaibigan ni Triana yung Austin. Ako dapat nandoon, pero si Austin ang kasama nito. Sagot nito sakin. Nakakapanghina na nandoon si Austin, kasama ang ibang babae. Hindi man lang gumawa ng paraan upang hanapin ako nito. Pilit na ngumiti ako kay Tyler upang hindi mahalata. Ganun ba? Don't worry, andito naman si Baby Ezekiel. Pagpapagan ko ng pakiramdam dito. Nagtawag kami ng maglilinis ng mga galos ni Tyler, at nagpalat na rin ito ng damit. Ewan kahit sa harap ko pa ito maghubad, walang epekto sakin. Dahil ang tanging nakikita ko lang ay si Austin. Nakakalungkot lang, na samantalang ako ay hindi nito pinaniwalaan noon, nakakahiya na itanggi ako nito sa harap ng mga magulang niya. Never ako napahiya ng ganun sa harap ng ibang tao. Linakasan ko ang loob ko, para lang ipaalam sa kanya na I'm pregnant, pero masasakit na salita lamang ang narinig ko. Ang sabi ng ate hinahanap ako nito. Pero asan sumuko agad. Ilang araw makalipas, ay nakauwi na kami galing hospital, maalaga sakin si Tyler, kada galaw ko ay nakaalalay ito sakin. Sa umaga minsan ay pinapaarawan niya ang baby ko. I'm so happy na kahit hindi kami okay, ay inaalagaan niya pa rin ako. Kung mangganganak na si Triana, ay napakaswerte ni Triana kay Tyler. Siya yung tipong daddy material. Kapag alam niyang pagod ka ay may kusa ito. Hindi mo na kailangan pa na utusan. Bagay na ikinainggit ko na naman kay Triana. Bakit pagdating sa lalaki, ay napakaswerte ni Triana, anong meron siya na wala ako? Umaga nang inaayusan ko ng damit ang baby ko, noong una ay takot kami pareha na hawakan ito, dahil sa parang babasagin ito. Mabuti na lang at tinuruan kami ni Manang. May mga bilin ito na dapat ko gawin, at hindi gawin. Napakaswerte ko talaga kay Manang. Naisipan ko na padalhan ng litrato si ate, gusto ko na kahit siya lang ay alam niya nangyayari sakin. Minsan naman kinakausap ko sa hangin si Natalia, lagi ko ito kinakamusta kung ayos lang ba siya, kung nasaan siya ngayon. Tuwing kinakamusta ko ito, ay napapaiyak ako, dapat ngayon pareha kaming may baby na, napakabait nito, at di ko akalain na ganun lang ito mawawala. Hanggang ngayon di pa rin solve ang case ni Natalia. Ang hiling ko sana ay bago ako makabalik, ay mahanap na ang totoong may sala, kung hindi talaga iyon simple disgrasya. Sa mga nangyayari sa akin ngayon, ay maraming ako natutunan lesson sa buhay, balang araw hihingi ako ng tawad sa mga nagawa ko ng kasalanan, ayoko na makilala ako ng anak ko na makasalanan. Gusto ko maging magandang ehemplo sa aking anak. Ayoko na magaya ito sakin, na baka habang buhay ay pakiramdam ko ay nandito pa rin ang guilt sa puso ko. Ang mga bata naman sa ampunan, ay agad ako na dinalaw sa aming bahay, nalaman pala na nanganak na ako, tuwang-tuwa ang mga bata sa baby ko. Napaka-cute daw. Naisip ko naman na once makabalik na ako sa totoong tirahan ko, ay aampunin ko si Kate, dahil gusto ko na maramdaman nito na may nagmamahal din sa kanya. Ayoko pa na may makadama ng kalungkutan, na dahil sa hindi mahal ng magulang. Dahil sa kanya ay naging matatag ako, ito rin ang nagpapasaya sa akin nang dumating ako dito. Ate, ang cute po ng baby nyo. Masayang saad ni Kate sa akin. Syempre cute si mommy niya ikaw din napaka-cute mo. Sagot ko dito. Sa mga bata na pumunta, ay si Kate ang pinakamatagal na naiwan dito. Gusto niya daw makita ang baby. Parang doll daw si Baby Ezekiel. Tuwing umaga naman ay lagi ako nakapaesto kung saan pinapaarawan ko si baby, sa katunayan ay madami na baniling gamit si Tyler. Halatang excited ito sa bata. Napansin ko na nitong araw, ay naging malungkot si Tyler, ngumiti lang ito kapag si Baby Ezekiel ang kaharap niya. Noong nalaman nito na walang gatas na lumalabas sakin, ay nataranta ito. Ang sabi pa niya, bakit wala? I-pump mo, baka nagkakamali ka lang. Natawa pa si Manang nun, kasi sobrang taranta nito.
May soup na pinainom sakin si Manang upang magkagatas daw ako. Maraming masasaya na nangyari itong mga nagdaang araw, 2 months na si Baby Ezekiel nang ipanganak naman ang anak ni Tyler kay Triana. Akala ko kakaripas ito ng punta doon. Pero nakita ko na may luhang pamatak mula kay Tyler, nalaman ko na si Austin pa rin ang kasama ni Triana, nang iluwal ang anak nito. Parang nag-switch kami ni Triana ng partner. Habang ako noong nanganak kay Ezekiel, ay si Tyler ang nasa tabi ko, si Austin naman ay na kay Triana. Nakakalungkot lang na ganito ang nangyari. Lalo pang nalungkot si Tyler, nang hindi man lang ito sabihan na nanganak na pala ang asawa. Sa social media niya lang nakita na nanganak na pala. Nag-try ito na pumunta doon, pero pinaalis lamang ito doon, kahit man lang mahawakan ay hindi nito nagawa. Dahil doon ay napansin ko na napapabayaan ni Tyler ang kanyang sarili. Mayos lang ito kapag si Ezekiel ang kaharap, kahit kibyuhan ako ay di nito ginagawa. Siguro ay galit ito, dahil sa akin ay nangyari ang mga ito. What if malaman pa niya na gawa-gawa ko lang ang mga ito lahat? Papatawarin niya kaya ako. Naging maalaga ako sa anak ko, sa katunayan ay mas close ito sa akin. Mama's boy ata ito kapag lumaki na. Nakakatuwa na sa tuwing naririnig ko ang mga halakhak ng anak ko, ay nawawala ang pagod ko. One time nang ako naman ang pumunta sa ampunan, ay dala ko si Baby Ezekiel. Masaya ang mga madre na makita ako muli, at kasama ang anak ko, hindi ko alam na may bisita pala sila ngayon. Iha, mabuti at dumalaw ka muli dito, sakto may ipapakilala ako sa iyo, dati na iyon dumadalaw dito. Saad ng madre. Alam ko na agad kung sino iyon, dahil doon ay nagdahilan ako, kahit alam ko na mali iyon, sinabi ko na uuwi na kami, at napadaan lang talaga saglit. Saktong pag-alis ko naman, ay natanong ko sa malayo si Austin, sapat ang layo ko, para di ako nito makita. Ang anak ko naman ay biglang natuwa, siguro ay nadama nito na nasa malapit lang ang daddy niya. I'm so sorry Baby Ezekiel.